Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakaka-intriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ng inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Nadine. Ang Makati ay isang lungsod na hindi natutulog. Ate J, sa umaga, puro seryosong mukha ng mga taong naka-office attire ang makikita mo. Mga nagmamadaling pumasok sa matatayog na gusali sa Ayala Avenue, mga kape sa kamay, at ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa semento. Pero sa likod ng mga modernong building na ito, at sa kabila ng malamig na aircon sa loob ng mga opisina, may mga damdamin at lihim na nag-aapoy. At isa ako sa mga naging biktima ng apoy na yon. Nagtatrabaho ako bilang isang senior associate sa isang kilalang marketing firm dito sa Makati. Matagal na ako sa kumpanyang ito at kung tutuusin, maayos ang takbo ng buhay ko. Tahimik, profesional at walang bahid ang aking reputasyon. Pero lahat ng yon ay nagbago dahil sa isang tao, si Randy. Si Randy ay ang aming creative director. Gwapo, matalino, at may dating na mahirap ipaliwanag. Siya yung tipo ng lalaki na kapag dumaan sa hallway, mapapalingon ng lahat hindi dahil sa ingay niya, kundi dahil sa aura niya. May asawa na si Randy at alam ng buong opisina yon. Ako naman, may long-term boyfriend noon na si Bert na isang engineer. Maayos ang relasyon namin ni Bert. Pero aminin ko Ate J, dumating kami sa puntong naging routine na lang ang lahat. Wala nang spark, wala nang excitement. Doon pumasok si Randy sa eksena. Nagsimula ang lahat sa mga late night OT, overtime. Dahil sa isang malaking campaign na hinahawakan namin, kaming dalawa madalas ang naiiwan sa conference room. Sa simula, puro trabaho lang, brainstorming, presentation decks, at kape. Pero habang tumatagal, ang mga pag-uusap tungkol sa target market at branding napunta sa mga personal na confession. Nadine, alam mo ba, minsan pakiramdam ko hindi na ako nakikilala ng asawa ko sa bahay. Sabi niya isang gabi habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Para na lang kaming mga estranghero na nakatira sa iisang bubong. Hindi ko alam kung bakit. Pero nakaramdam ako ng kurot sa puso. Siguro dahil nararamdaman ko rin ang lungkot na yon kay Bert. Sumagot ako, pareho pala tayo Randy. Minsan, kahit may kasama ka, ang lungkot pa rin, no? Mula noon, naging mas malalim ang aming ugnayan. Hanggang sa isang gabi, hindi na lang salita ang namagitan sa amin. Sa loob mismo ng opisina, sa madilim na sulok ng file room kung saan walang CCTV, may nangyari sa amin na hindi dapat. Isang sandali ng kahinaan na nauwi sa isang lihim na relasyon. Naging maingat kami Ate J. Sobrang ingat. Sa harap ng ibang tao, kami ang perpektong magkatrabaho. Magalang, profesional, at walang malisya. Pero kapag sarado na ang pinto, doon lumalabas ang totoong kami. Ang akala ko, walang makakaalam. Ang akala ko, ang pader lang ng Makati office ang saksi sa aming kasalanan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng gamit para umuwi, nakatanggap ako ng anonymous na message sa aking personal na telegram. Walang pangalan, walang profile picture. Ang nakasulat lang, maganda ang view sa file room noong Martes ng gabi na din. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa thrill. Nanlamig ang buong katawan ko, Ate J. Halos mabitawan ko ang bag ko. Lumingon ako sa paligid. Ang mga kaopisina ko ay abala sa kani-kanilang mga computer. Si Nelia, ang aming HR head,
ay seryosong nakikipag-usap sa telepono. Si Rodel, ang laging nakangiting guard, ay nagbabantay sa lobby. Sino ang nakakita? Sino ang nakakaalam? Sinubukan kong baliwalain ang message. Inisip ko na baka wrong number lang o baka pinagtitripan lang ako. Pero makalipas ang 10 minuto, may sumunod na message. Isang litrato. Hindi ito malinaw pero sapat na para makilala ang aking mukha at ang likod ni Randy habang magkadikit kami sa loob ng file room. Mula sa anggulo ng kuha, halatang kinuha ito mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon ko napagtanto, may nakakita sa amin. At ang taong iyon ay hindi lang basta nakakita, may hawak siyang ebidensya na pwedeng sumira sa buhay ko, sa career ko, at sa pamilya ni Randy. Sino ang taong ito? Ano ang kailangan niya sa akin? Habang tinitingnan ko ang bawat mukha ng mga katrabaho ko sa loob ng opisina, bigla akong nakaramdam ng paranoia. Lahat sila mukhang suspect. Lahat sila parang may itinatagong ngiti sa likod ng kanilang mga maskara. Lalo na nang lumapit sa akin si Bert, ang aking boyfriend, ng gabing iyon para sunduin ako. Nadine, bakit ang putla mo? May sakit ka ba? Tanong niya habang hinahawakan ng noo ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, pero nanatiling nakasara ang bibig ko. Paano ko sasabihin sa kanya na ang babaeng mahal niya ay may itinatagong dumi? At paano ko sasabihin kay Randy na ang lihim namin ay hindi na lihim? Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may mabigat na dibdib. Iwas ako kay Randy dahil natatakot ako na baka may nagmamasid na naman. Pero bago mag-lunch break, isang maliit na sobre ang nakapatong sa ibabaw ng desk ko. Walang nakasulat sa labas. Pagbukas ko, may isang maliit na note sa loob. Kung ayaw mong kumalat ang video, magkita tayo sa basement parking, slot B-12, eksaktong 1:00 ng hapon. Huwag kang magsasama ng kahit sino, lalo na si Randy. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang oras. 12:00 at 45 minuto na. Kailangan kong magdesisyon. Haharapin ko ba ang taong ito? O tatakbo na lang ako palayo sa lahat ng ito? Dahan-dahan ang bawat hakbang ko patungo sa elevator. Pakiramdam ko, bawat tunog ng sapatos ko sa tili ng sahig ay nalingon ng lahat. Sumakay ako at nang mag-isa na lang ako sa loob, doon ko hinayaan ang sarili kong manginig ng husto. Pinindot ko ang B2. Habang bumababa ang elevator, parang bumabagsak din ang buong pagkatao ko. Sino ang gagawa nito? Si Nelia ba na tila laging may matalas na mata sa HR? O si Rodel na guard na laging naroon sa lobby? O baka naman isa sa mga ka-team ko na tahimik lang pero matagal na palang may inggit sa akin? Pagbukas ng pinto ng elevator sa basement, sinalubong ako ng amoy ng gasolina at ng malamig at tuyot na hangin sa ilalim ng gusali. Madilim sa ibang bahagi. Tanging ang mga madidilaw na bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag sa mga nakaparadang sasakyan. Hinanap ko ang slot B-12. Pagdating ko doon, isang itim na SUV ang nakaparada. Naka-off ang makina pero bahagyang nakabukas ang bintana sa driver's seat. Lumapit ako ng may takot. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Pabulong kong tanong. Kahit na gusto kong sumigaw, dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana. Ang bumungad sa akin ay isang mukhang hindi ko inaasahan. Si Bert. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang sarili kong boyfriend. Ang lalaking akala ko ay walang kamuwang-muwang sa mga ginagawa ko. Nakatingin siya sa akin. Pero hindi ito ang tingin ng Bert na kilala ko. Walang pagmamahal, walang lambing. Puro poot at matinding panlulumo ang nakikita ko sa mga mata niya. Bert, anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang nag-text? Nauutal kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Inabot niya ang isang tablet sa dashboard at iniabot sa akin. Pagpindot ko ng play, halos mawalan ako ng malay. Hindi lang ito litrato. Video ito. Malinaw na malinaw ang bawat galaw namin ni Randy sa file room. Ang bawat haplos,
Ang bawat halik na akala ko ay kaming dalawa lang ang nakakaalam. Kitang-kita ang mukha ko, ang pagpikit ko sa sarap, at ang pagtataksil na ginagawa ko sa loob ng halos 3 buwan. Nadine, bakit? Mahinang tanong ni Bert. Ang boses niya ay basag, puno ng sakit. Bakit sa opisina niyo pa? Bakit kay Randy pa na alam mong may asawa? Ganito na ba ako kakulang sa'yo? Bert, sorry. Patawarin mo ako. Isang pagkakamali lang yon, nadala lang ako. Pagmamakaawa ko habang tumatulo ang mga luha ko. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya pero mabilis niyang iniwas ito. Pagkakamali. Nadine, 3 buwan. 3 buwan ko na kayong sinusundan. Alam mo ba kung gaano kasakit na makita ang babaeng balak kong pakasalan na nakikipaghalikan sa parking lot, sa gilid ng hagdan, at dyan sa file room niyo? Tumawa siya ng mapait. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pagbabago mo? Ang mga gabing sinasabi mong may meeting kayo, pero ang totoo, magkasama kayo sa isang hotel sa Makati? Napaupo ako sa semento. Wala na akong maidahilan. Huling-huli na ako. Pero may isang bagay na pumasok sa isip ko. Ang pananakot sa text. Bert, kung ikaw ang nag-text, bakit mo ako tinatakot? Bakit kailangang dumaan sa ganito? Tumingin siya sa akin ng seryoso. Hindi lang ako ang nakakaalam na din, at hindi lang ako ang may hawak ng video na to. Pinadala ito sa akin ng asawa ni Randy. Nanlaki ang mga mata ko. Ang asawa ni Randy? Anong ibig mong sabihin? Naka-install ang tracker sa sasakyan ni Randy at may nag-setup ng hidden camera sa file room nyo bago pa kayo pumasok doon noong Martes. Galit na galit ang asawa niya, Nadine. Gusto niyang ipahiya kayong dalawa. Gusto niyang i-post ito sa social media at i-send sa management ng kumpanya niyo. Sa puntong yon, parang gumuho ang mundo ko. Kung malalaman ng management, tapos ang career ko. Kung malalaman ng publiko, wala na akong mukhang ihaharap sa pamilya ko. Pero bakit mo ako pinapunta rito? Tanong ko sa kanya. Dahil kahit ginasgas mo ang puso ko, hindi ko pa rin kayang makita kang masira ng tuluyan. Sabi ni Bert habang iniaabot ang isang USB. Nasa akin ang original copy. Nakiusap ako sa asawa ni Randy na huwag munang ilabas. Binayaran ko siya, Nadine. Binayaran ko ang pananahimik niya gamit ang perang dapat ay pampakasal nating dalawa. Hagulgol ang naging sagot ko. Ang taong niloko ko, siya pa ang nagligtas sa akin. Pero alam kong may kapalit ito. Hindi na kami pwedeng bumalik sa dati. Umalis ka na, Nadine. Sabi ni Bert habang pinaandar ang makina ng sasakyan. Mag-resign ka na sa trabaho mo. Huwag mo nang lalapitan si Randy. At higit sa lahat, huwag mo na akong pakikita kailanman. Tapos na tayo. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan ni Bert. Naiwan akong mag-isa sa basement parking. Yakap ang USB na naglalaman ng aking kahihiyan at ang katotohanang nawala na sa akin ang tanging lalaking tunay na nagmahal sa akin. Pero ang hindi ko alam, habang naglalakad ako pabalik sa elevator, may isang anino sa madilim na bahagi ng parking lot ang kanina pa nakikinig. Isang tao na hindi si Bert at hindi rin ang asawa ni Randy. Nang makasakay ako sa elevator, nakatanggap ulit ako ng bagong message sa Telegram. Isang video clip uli. Pero sa pagkakataong ito, video ito ni na Bert at ako sa parking lot kani-kanina lang. Ang caption, akala mo ba tapos na? Ngayon, 2 na ang sikretong hawak ko, ang pagtataksil mo at ang panunuhol ng boyfriend mo. Sino kaya ang uunahin ko? Nadine? Si Randy? O ang kumpanya nyo? Napatingin ako sa CCTV ng elevator. Pakiramdam ko, may tumatawa sa kabilang panig ng kamera. Ang laro ay hindi pa tapos. Mas lumalalim ang hukay na kinapapalooban ko. Pagbalik ko sa desk ko, sinalubong ako ni Nelia ng HR. Nadine, pakicheck naman itong anonymous report na dumating sa email ko. May link dito ng isang video, pero ayaw mabuksan sa computer ko. Pwede mo bang subukan sa laptop mo? Nanginig ang daliri ko habang hinahawakan ng mouse. Ano pong tungkol sa video na yan, Ma'am Nelia? Sabi sa subject line, ang maduming sikreto ng Makati marketing firm
Tingnan mo nga kung virus lang to o totoong report. Dahan-dahan kong itinapat ang cursor sa link. Alam ko, sa isang click lang, pwedeng maglaho ang lahat ng pinaghirapan ko. Habang nakatingin si Nelia sa akin, ramdam ko ang titig ng buong opisina. At sa di kalayuan, nakita ko si Randy na kapapasok lang, namumutla rin at pawisan, hawak ang kanyang cellphone. Nagkatinginan kaming dalawa. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong takot na nararamdaman ko. Mukhang hindi lang ako ang tinatakot. At ang taong nasa likod nito, nasa loob lang ng gusaling ito. Humingi ako ng sandaling oras kay Nelia. Kunwari ay kukuha lang ng tubig para pakalmahin ang nanginginig kong kalamnan. Sa pantry, mabilis kong hinarap si Randy. Nakatanggap ka rin ba? Pabulong kong tanong. Hindi siya makatingin ng diretso. Nanginginig ang kanyang labi habang tumatango. Nadine, hihingi ng ₱250,000 ng blackmailer. Kung hindi, isasend daw niya sa head office sa Singapore at sa asawa ko. Sagot niya. Doon ko napagtanto na hindi lang pala pananahimik ang habol ng taong ito. Negosyo na ito. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang refleksyon sa glass wall ng pantry. Si Rodel, ang security guard na laging tahimik at parang walang pakialam, ay nakatayo sa labas at may hawak na radyo. Pero hindi radyo ang tinitingnan niya, kundi ang cellphone niya. At may suot siyang kakaibang singsing. Isang singsing na pamilyar sa akin. Iyon ang singsing na nakita ko sa anino sa video clip na sinend sa akin kanina sa elevator. Si Rodel. Ang taong laging naroon sa lobby, ang may hawak ng master key sa bawat silid at ang may access sa lahat ng CCTV monitors. Siya ang nakakita sa amin ni Randy sa file room dahil siya ang nagmo-monitor ng seguridad. Siya rin ang nakakita sa amin ni Bert sa basement. Hindi ko na hinintay na muling mag-message ang blackmailer. Sa halip na matakot, bigla akong napuno ng puot. Alam kong tapos na ang career ko. Alam kong wala na si Bert. Kaya wala na rin akong dapat pang protektahan. Lumabas ako ng pantry at hinarap si Rodel sa gitna ng hallway sa harap ng maraming tao. Ilang taon mo na kaming pinapanood sa CCTV, Rodel? Sigaw ko. Natigilan ng lahat. Napalingon si Nelia mula sa HR. Ang mga kaopisina namin ay tumayo mula sa kanilang mga cubicle. Nanlaki ang mga mata ni Rodel. Halatang hindi niya inaasahan ang ganitong komprontasyon. Anong pinagsasabi mo, ma'am? Maang-maangan niya. Huwag ka nang magkaila. Hawak mo ang mga video namin, di ba? Gusto mo ng pera? Sige, ilabas mo. Ipakita mo sa kanila. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita sa lahat ang anonymous messages. Siya ang nag-i-install ng hidden cameras. Siya ang nambi-blackmail sa amin. Sa gulat ng lahat, sinubukan ni Rodel na tumakbo. Pero mabilis siyang naharang ng ibang security personnel. Dahil sa kaguluhang yon, napilitang mag-imbestiga ang management. Tama ang hinala ko. Nakita sa locker ni Rodel ang ilang device, memory cards, at mga listahan ng iba pang empleyado na matagal na rin niyang kinukurakutan gamit ang kanilang mga sikreto. Pero kasabay ng pagbagsak ni Rodel, dumating din ang katapusan ko sa kumpanya. Dahil sa video, na-terminate kami ni Randy dahil sa gross misconduct at unprofessional behavior. Hindi na rin natuloy ang balak ng asawa ni Randy na i-post ang video sa social media dahil naging bahagi na ito ng ebidensya sa kasong isinampa namin laban kay Rodel. Nawala ang lahat sa akin, ang trabaho ko, ang dangal ko, at ang lalaking si Bert na handa sanang ibigay ang lahat para sa akin. Lumipat ako ng tirahan at nagsimulang muli sa isang maliit na bayan malayo sa Makati. Natuto ako sa pinakamaitim na paraan na ang bawat lihim, gaano mo man ito pakaingatan, ay laging may matang nakamasid. At ang pinakamasakit na bahagi, hindi ang pagkawala ng trabaho, kundi ang pag-alam na kahit anong hugas ko sa aking kamay, ang dumi ng aking nakaraan ay mananatili ng marka sa aking pagkatao. At yan ang kwento ni Nadine. Isang paalala na sa bawat sulok ng ating buhay, may mga matang hindi natin namamalayang saksi sa ating mga maling hakbang, mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito.
Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagbabahagi ng inyong oras sa bawat emosyong ating pinagdaanan. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Nadine na ang katapatan ay hindi lamang para sa ibang tao, kundi higit sa lahat para sa ating sarili. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na uploads. I-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong tiyak na kapupulutan ng aral at aliw. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat po kayong lahat.